Bahagyang nakamit ko ang gusto ko sa Greenland. Simula ngayon, parte ng isla ay mapupunta sa Estados Unidos ng Amerika at may karapatan ang mga Amerikano magmina at maglagay ng misil doon. Ayon sa Davos, ang kasunduang balangkas na napapayag kay Pangulong Donald Trump na bawasan ang tensyon sa Greenland ay nagpapalakas sa seguridad ng NATO sa Arctic para pigilan ang banta mula sa Russian Federation o China. Nakasaad dito ang paglalagay ng misail ng Estados Unidos sa isla, pagbibigay karapatan sa mga Amerikano na magmina ng yaman laban sa interes ng China at pagpapalakas ng alyansa sa isla. Iniulat na maaaring makuha ng Estados Unidos ang soberanya sa ilang bahagi ng isla para magtayo ng mga base militar. Hindi ibig sabihin na gagawing bahagi ng Amerika ang mga teritoryong ito, kundi ituturing lang silang mga teritoryong nasa labas ng bansa. Sa kabilang banda naman, sinasabi ng Denmark na hindi nila ipagpapalit ang kanilang soberanya. At sa isa pang banda, sinabi ni Mark Rutte, kalihim general ng NATO, na tinanggap ni Trump ang alok niya at aayusin na lang ang detalye. Sasabihin ko rin na ginawa na ng NATO ang ganitong taktika noon, nang may mga teritoryong napunta sa ibang bansa. At sa episode na ito, himayin natin ang lahat ng ito at ipapaliwanag ko ng detalyado at susubukan nating tuklasin ang tunay na katotohanan. Ano ang nilalaman ng kasunduan sa Greenland na nakatulong mapawi ang tensyon? Kaya inihayag ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump ang tungkol sa plano ng hinaharap na kasunduan ukol sa Greenland na ayon sa kanya ay katanggap-tanggap para sa kanya. Kinansela niya ang sariling taripa na dapat ipatupad simula Pebrero matapos ang biglaang pahayag kasunod ng tumitinding tensyon noong nakaraang taon. At ito ay nakalaan para dito. Ganon din noong isang taon, paglalagay ng bakod sa Greenland, unang pagpapatibay. Lumitaw ang ideya na gamitin ang mga social media na Colossus sa halip na ang mga pahintulot ng my road at mabilis. Ilagay ang inyong komento sa ilalim ng episode na ito at siguraduhin mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating. Kamakailan, sinabi ni Trump, batay sa produktibong pagpupulong namin ni NATO Secretary General Mark Rutte, nabuo ang mga balangkas ng kasunduan tungkol sa Greenland at buong Arctic. Kung mapagtitibay, magiging maganda ang kasunduang ito para sa Estados Unidos at lahat ng bansa ng NATO. Pero sinabi ni Mark Rutte na hindi nila napag-usapan ang pangunahing issue ng soberanya ng Denmark sa Greenland. Sa Denmark, sinabi nilang ang kasunduan ay dapat mapirmahan lang sa direktang negosasyon ng Greenland, Denmark at Estados Unidos. Ayon kay punong ministro ng Denmark na si Mette Frederiksen, maaari naming talakayin ang seguridad, pamumuhunan at ekonomiya, pero hindi ang aming soberanya. Sinabi sa akin na hindi ito napag-usapan sa negosasyon. Sa huli, naglabas ng opisyal na pahayag ang NATO at sinabi, CP, magpapatuloy ang negosasyon ng Denmark, Greenland at Estados Unidos. Layunin nito na hindi magkaroon ng puwersa ang Russia at China sa Greenland, maging pang-ekonomiya o militar. Ano nga ba ang napagdesisyunan sa huli? Dito na nagsisimula ang pinakaimportanteng hindi pagkakaunawaan. Ang pahayag ng Denmark at Greenland na hindi maaaring pag-usapan ang soberanya ng isla ay tila sumasalungat sa ulat na sa mga di-formal na talakayan ay may ideya, halimbawa, na ganito ang sinasabi. Ibibigay ng Denmark ang soberanya sa maliit na bahagi ng Greenland kung saan magtatayo ng base militar ang Estados Unidos. Iniulat ng New York Times mula sa di pinangalanang opisyal na ang Greenland ay magiging ano? Ano ang scheme na ito? Nakakaintriga ito. Sabi ng New York Times, inalok si Trump ng kompromiso na magbigay ng maliit na bahagi ng Greenland sa Amerika para sa military base, gaya ng prinsipyo ng base militar ng Britanya sa Cyprus. Pinag-usapan ng mga mataas na opisyal ng NATO ang posibilidad na bigyan ang Amerika ng parte ng lupa sa Greenland para magtayo ng mga base militar, gaya ng prinsipyo ng mga base ng Britanya.
Akrotiri at Dekelia sa Cyprus. Ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Akrotiri at Dekelia ay dalawang medyo maliliit na base militar ng Britanya na nanatiling nasa ilalim ng soberanya ng United Kingdom matapos makamit ng Cyprus ang kalayaan nito noong 1960. Kung titingnan ninyo ang mapa, ito ang dalawang asul na bahagi. Ang dalawang base ay may sukat na 254 na kilometro kuwadrado, mga 3% ng buong Cyprus. Sa mga teritoryong ito, may 18,000 katao. Kalahati ay sundalong Briton at pamilya nila, kalahati ay lokal na residente. Ang Griego Cypriot, Akrotiri at Dekelia ay mga teritoryong hawak ng United Kingdom. Nasa ilalim ng kanilang soberanya, ngunit hindi kabilang sa kanilang bansa. Ayon sa kanila, personal na ideya ito ng General Sekretaryo ng NATO. Bakit tayo nagbabayad ng sweldo mula sa Cyprus? Pasensya na sa aking sasabihin. Pero ito ay halimbawa kung paano maaaring bigyan ng mga Amerikano ng isang partikular na teritoryo sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ngunit sa parehong panahon ay mapanatili ang kabuuang soberanya ng Greenland. Kung pipiliin ang opsyong ito, mas madali ito sa Greenland kaysa Cyprus. Dahil walang tao sa lugar, hindi maaapektuhan ang mga lokal. At baka hindi rin nila mapansin ang mga itinayong base militar. May base militar ang Estados Unidos sa Greenland, ang Petofic, at wala namang lokal na populasyon doon. Noong panahon ng Cold War, may dalawa pang base, ang Narsarsuaq at Sondrestrem, na pagkatapos ay iniwan ng mga Amerikano. At sa totoo lang, ngayon ay sa Narsarsuaq na lang. Mga 150 tao lang ang nakatira doon at walang tao sa pangalawang base. Ang lohika dito, kung bubuksan muli ng mga Amerikano ang dalawang base at makuha ang soberanya, hindi talaga maaapektuhan ang populasyon ng Greenland. Sa pagdepensa ng pagsakop sa Greenland, binanggit ni Trump ang banta ng mga barkong Tsino at Ruso sa paligid ng isla. Bagaman iginiit ng mga kinatawan ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos na nitong mga huling panahon ay hindi naman lumakas ang banta mula sa Russia at China, sinubukan ng mga kaalyado sa NATO na tiyakin sa Estados Unidos na palalakasin nila ang seguridad sa Arctic. Sinabi ni Mark Rutte na kailangan din ng ganoong ambag ang kasunduang balangkas. Magtitipon kami sa NATO kasama ang mga nakatataas na komander para tukuyin ang dapat gawin. Sigurado akong magagawa namin ito agad. Siyempre, umaasa akong mangyari ito sa 26 na taon, sana kahit simula ng taon na ito. Kaya ganito ang format. Isa sa mga mungkahi ng United Kingdom ay ang pagbuo ng Arctic Guard na katulad ng Baltic Guard. Ibig sabihin, misyon para palakasin ang pagmamanman sa Baltic Sea matapos masira ang mahahalagang bagay. Dito, dapat tandaan na ang mga sundalong Amerikano ay nakatalaga na sa Greenland mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasunduan noong 1951 sa Denmark, pinayagan ang United States na maglagay ng anumang dami ng sundalo sa Greenland, walang limitasyon. Mahigit 100 sundalo ang permanenteng nasa base militar ng Petofic sa hilagang kanlurang dulo ng teritoryo. Sinabi ni Trump na gusto niya ang buong isla, hindi lang mga base, at ipinagyabang kahapon na magiging walang hanggan ang bagong kasunduan. Hindi ito paupahan ng 99 na taon. Simula nang maupo, sinubukan ni Trump bilhin ang Greenland mula Denmark at hindi lang siya ang nag-iisang Amerikanong presidente na nagtangkang gawin ito. Sabi ni Trump, kailangan ng Amerika ang Greenland para protektahan laban sa banta ng Russia at China. Sinabi rin niya na mahalaga ang Greenland para sa kanyang plano na gumawa ng sistemang pangdepensa laban sa mga misal na tinatawag na Golden Dome na layuning protektahan ang Amerika mula sa mga pag-atake ng misel. Maaaring tumulong ang mga kaalyado sa Europa sa proyektong ito. Bukod sa estratehikong lokasyon ng Greenland, binanggit din ng Amerika ang malawak at karamihang hindi pa napapakinabangang reserba ng mga rare earth minerals sa islang ito. Mahalaga ang mga ito sa teknolohiya gaya ng mobile phone, dekuryenteng sasakyan at paggawa ng armas. Dito na nga, ayon sa Bloomberg, ang kasunduang isinulong kay Pangulong Donald Trump ay layong bawasan ang tensyon sa Greenland at palakasin ang seguridad ng NATO sa Arctic para mapigilan ang potensyal na banta mula sa Rusya o China. Nakasaad dito ang paglalagay ng mga misail ng Amerika sa isla. Ibig sabihin, mismong sistema ng gintong kupola.
pagkakaroon ng karapatan ng mga Amerikano na magmina ng likas na yaman para pigilan ang interes ng China at palakasin ang presensya ng NATO sa islang ito. Dito lumalabas na ang lahat ng mungkahing ito ay nailatag na dati sa negosasyon. Ang ilan sa mga ito ay kahawig ng mga napag-usapan noong nakaraang linggo sa Washington nang ang delegasyon ng Denmark ay nakipagkita kay Vice Presidente J.D. Vance at kalihim ng Estado Mark Rubio ng Estados Unidos. Hindi iyon sapat kay Trump noon, kaya posibleng may ibang bahagi ng kasunduan na hindi pa isiniwalat sa publiko. Kahit papaano, may lumalabas na impormasyon sa loob. Paglilipat ng teritoryo ng base militar sa ilalim ng soberanya ng Amerika, pahintulot sa pagmimina ng likas na yaman at pagpapalakas ng presensya ng NATO sa Arctic. Dagdag pa, may panukala na dapat mangako ang Greenland na hindi papayagan ang interes ng Russia at China sa kanilang teritoryo. Dito na ako magtatapos. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, i-like at i-share sa mga kaibigan. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. O kaya naman ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.